Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na pagtibayin ang pagdedeklarang unconstitutional sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, plano ng House Prosecution Team at House Committee on Justice na rebisahin ang impeachment rules. Para pag-usapan niyan, magkakasama natin si Manila 3rd District Representative at House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Hi Cheryl, magandang tanghali at magandang tanghali din sa inyo mga taga-subaybay. Kong, ano ho ang inyong naging unang reaksyon dito nga sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Expected nyo na po ba ito? Well, tayo siyempre nalungkot naman tayo dito sa naging desisyon. Pero bagamat tayo ay hindi sumasang-ayon, pero siyempre tayo naman po ay susunod sa naging desisyon ng Korte Suprema bilang respeto po dito. Pero ito po ba, Kong, sabi nyo nga po ay susunod, kung meron ibang maghain, I mean as a lawyer too, na kayo po, ay pwede pa rin i-apila itong desisyon ng Korte Suprema? Actually po, pwede namang mag-second MR eh. Kung susubukan mo, pwede ka pa naman mag-second MR. Pero Unanimous. para... Hello? Opo, unanimous yung desisyon, Kong. Pero kung ganyan po yung desisyon, parang decided po yung Supreme Court, parang ano pang point, di ba? Anyway, ang isa lang naman na maganda dito, hindi naman sila nag-touch doon sa substance, kundi purely technicality yung naging desisyon po nila. Sabi nyo nga po ay isa po kayo doon sa hindi sumasang-ayon. Maging si Attorney Sarmiento po ay nagsasabi na overreach ito, judicial overreach. What's your take on that? Well, hindi ko naman po sila masisisi. In fact, masya ang ating Senate President, yan din po ang sinasabi, at yung iba pa mga legal expert. Kaya nga po tayo po talaga nalungkot dito sa naging desisyon. Bagamat narinig ko kanina sinasabi na hindi naman daw talaga nag-set ng bagong rules, nililinaw lamang po. Pero kung babasahin po ninyo ito, in fact pati yung interpretation nila sa 10 session days ay iniba po nilang interpretation nito sa nakagawian na sa Kongreso. Okay, pag-usapan natin Kong yung pagrebisa sa impeachment rules. Ano po yung mga posibleng baguhin? Well, kung titignan natin yung kanilang dito po sa decision nila, no? Halimbawa na lang yung 10 session days. Dati po kasi, halimbawa, ngayon po, meron po kami session, tapos nag-recess, kinabukasan po, nag-continue, considered as one session day yon. Pero kung babasahin po natin ngayon yung kanilang decision, parang ang lumalabas, kahit nag-recess kami the following day, one session day ngayon, the following day, take 2 session day. So, doon lang, iba na. Iba na yung naging decision. Pangalawa, kung babasahin mo rin itong kanilang decision ngayon, kasi dati maliwanag yung yung word na initiated. Opo. Pag sinabing word initiated, filing plus house action. Ibig sabihin ng house action, dalawa lang naman yan. It's either i-refer sa Committee on Justice or number 2, by a 1/3 vote, dalhin sa Senado, sa plenaryo. Pag merong 1/3 na pirma. Ngayon, nagkaroon na ng team initiated na word. Ibig sabihin, kahit hindi inaksyonan, basta't lumagpas yung 10 session days, team initiated na. So, pasok na siya sa 1-year bar rule. Yes po. So, Oo. yan, makikita mo, bago na yan eh. Panibagong dagdag na naman na na guidelines, di ba? So, Kong, lumalabas po na kung yung reklamo ay hindi in-refer, di ba, sa Justice Committee in 3 days also,
considered initiated na rin to. Maliban doon sa kung yung ang reklamo ay hindi ilagay sa order of business ng Kongreso sa loob ng 10 session days, considered initiated na rin ito. So, sa madaling Ganun ang salita, lumalabas ngayon. so kung ibig mo sabihin, kung hindi po kikilos ang Kongreso sa isang verified at endorsed na impeachment complaint, ay considered na po itong initiated at magsisimula na Kahit dito na yung 1-year ban. Yes, kahit na lumagpas na doon sa 10-year, 10 session day period. Ay kailan ho inaasahang sisimulan po yun ng Kamara itong pagtalakay sa mga pagbabagong ito? Paano po yung magiging proseso? Kahapon pa lang naman po kasi ito lumabas. Opo. Siyempre ito, dadaan po ito sa Committee on Rules. Yun naman pong kaninang sinasabi ko, sa akin pong personal na opinion, di pa naman po kami nakakapag-usap lahat. No? So, kasi with this latest decision of the Supreme Court, ganun na magiging epekto nun. Babaguhin namin, pati rules namin. So, pag ganun nang nangyari, ang tanong, hindi ba yun judicial overreach? Kasi parang babaguhin na namin yung rules namin. Oo. So, this is something na kailangan pang pag-usapan. Ano ba talaga yung magiging aksyon ng Kongreso about this decision? Yes, yun naman po yung sinasabi ko po, personal ko pong opinion. Hindi naman yan, it does not necessarily mean na yan din yung sentimento ng buong Kongreso. Kaya nga, sinasabi ko nga, kung gusto nila mag-second motion for recon, hindi ko rin po hawak yan. So, pero sa akin pong personal na pananaw, yan po yung mga epekto nitong bagong desisyon po ng Korte Suprema. Doon po rin sa sinabi rin ng Korte Suprema, Kong, na sa issue ng due process sa impeachment complaints, ay ang sinasabi po ay ang impeachment complaint ay pinaghalong legal, political, at constitutional procedure. Hindi raw po ito pwedeng purely political procedure. So, ang sinasabi ay at yung ebidensya na ngayon, dapat sapat na para patunayan na may basihan ang reklamong kinakaharap ng akusado. Alam mo, normally talaga yung paglilay ng talagang lahat ng ebidensya, saan yan sa Senate dahil nandoon yung hearing. Andun ang court. Parang Impeachment court. Parang lang yan Parang kami po tumatayong piskalya. Di po ba? Ang kailangan lang pag sa piskalya, probable cause. Baka sakali na meron pong probable cause. Yung talagang bigat ng ebidensya, nasa korte na po yan. Ganon din po sa amin. Kami po, since sa amin po ang exclusive power to initiate, kami rin po yung kumbaga, basta nakita namin, kami po magde-determine kung meron talagang ground. As long as it is sufficient in form and substance, po pwede na. Ngayon, parang inaano nila, parang bagamat sinasabi nila na sa Senado na yung hearing, nire-recognize sila, pero sa ganyan sinasabi po nila, di parang gano'n na rin dito sa Kongreso. Kasi sinasabi po, lahat ng mga ebidensyang yan ay bibigyan din. Maliban doon sa magbibigay na ng ebidensya, lahat po kayo sa Kongreso kailangan may kopya nito. Lalo na bago magbotohan. Alam mo, ang gulo rin kasi meron dong isang provision na sinasabi na doon sa second mode, kailangan yung mga mag-i-endorse lang. Pero titignan mo yung next na paragraph nila, kailangan lahat meron. So, ang gulo di ba? Kung ganito nga po, sabi nyo, Kong, ay magulo, hihimayin pa, so hindi, are you saying na posible ngang mag-MR or klaruhin or mag-submit pa sa SC ng, teka, klaruhin muna natin to kasi ayun na nga, parang yung sinabi nyo, kayo parang piskalya, ang korte ay ang Senado, doon ang paghahain ng lahat ng ebidensya.
bakit ngayon sa Kongreso ay kailangan may kasama ng ebidensya at lahat kayo din po ay may kopya, bawat miyembro, bago magbotohan? Kaya nga kaya hindi mo rin masisisi kung bakit yung mga ibang legal expert sinasabi nagkakaroon na ng judicial overreach. Di ba? Okay, with this decision, may epekto po ba to? Maapektuhan po ba yung ngayong nakafile na impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Well, kasi yung una namang impeachment complaint, yung second mode ang dinaanan nito. So ngayon naman po, ito po ay ni-refer na sa Committee on Justice. So dito naman sa first mode tayo, Oh. which is yung referral sa Committee on Justice. So kung ang magiging diferensya lamang ay ang pagbibigyan ng kopya sa lahat, tingin ko wala namang problema doon. Basta naman po nakalagay po doon bago magbotohan sa impeachment complaint, yung copies Tama po. of the Tama po. evidence, pieces of evidence. Tama po. Pero dito naman po kasi pinagkaiba na ito, magkakaroon ng hearing dito sa Committee on Justice. So hindi na natin po pwedeng sabihin na walang due process. So ngayon po, bilang chair, ano po ang magiging susunod na aksyon after this decision, Kong? Well, bilang sa ngayon po kasi hindi ko po alam kung ako pa rin yung kasi tayo po ngayon ay uupo bilang miyembro ng Committee on Justice. So ngayon, naantayin na lang po natin. Anyway, in a week, which is February 6, lapse na yung 1-year bar rule. So titingnan natin kung may magpa-file. Kung may magpa-file, so malamang mas maganda kung ito i-refer na sa Committee on Justice. You're talking about yung pag-lapse doon sa kay VP Sara. Yes. Opo. Kay Presidente naman, ang pagkakalam ko po mayroon pong hearing sa Monday. Pero so far, kung pagbabasihan po natin, ang mangyari ngayon, dito po sa complaint, yung impeachment complaint laban kay PBBM, ay ia-apply na itong naging desisyon ng SC. And so far po, doon sa naging proseso sa pagtanggap sa impeachment complaints doon kay laban kay PBBM, ay sumunod naman or walang na-violate doon sa desisyong inilabas ng SC. Kung hindi naman po kasi i-consider na magse-second MR at ito'y magiging final and executory na, ito'y magiging parte na ng batas. So, ito na yung talagang susundin natin. Kaya nga sinasabi ko, pag ito'y ganun mangyayari, wala tayo magiging choice kundi amyendahan na yung rules ng House. Alright. Well, hihintayin na lamang din po namin ang mga susunod na pangyayari. Pero pahabol lamang po dito sa higpit ng proseso ngayon, mas madali po ba maabuso itong 1-year bar rule? Medyo What's your take on that? tingin ko, medyo mahirap na ngayon yung impeachment. So, po pwede nang mas ganun na nga ang po pwede mangyari dyan. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Manila Representative Joel Chua.